Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Manong Ted at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Oo, Doc Edsel, medyo maraming mga Pinoy ngayon nagbabasa ko online. Ang nangangamba muli, hindi naman natin sila masisisi dahil sa nangyari noong COVID-19 pandemic noong 2020. Itong Nipah virus, hindi na po bagong virus ito. Pero ipaliwanag lang natin para sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano po ba talaga itong Nipah virus at paano po ito naiiba doon sa COVID-19? Yes, so itong Nipah virus po, na-discover to sa Malaysia noong 1998. Isa po itong tinatawag na zoonotic virus. Nanggagaling po ito sa mga hayop, lalong-lalo na yung tinatawag na fruit bat, yung paniki na kumakain ng mga prutas. At natatransmit po ito sa mga kabayo, sa mga baboy. And yung dalawang yon kasi medyo malapit sa mga tao, pwedeng lumipat sa tao sa pamamagitan nung pagkain or pag-expose sa mga secretions nung kabayo at nung baboy. Meron pang ibang animals pero yung dalawa yung main na yon. Ang nangyayari is pag nakakuha ka nitong Nipah virus, pwede kang magkaroon ng parang trangkaso. Pero may mga tao na nagde-develop ng tinatawag na encephalitis. Ito po ay pagmamaga sa utak at mga 50% po ng tao pwedeng mamatay sa ganito. Oo, at yun yung ayaw nating mangyari. Kasi yung symptoms nitong Nipah virus, doctor, medyo similar sa COVID, pero kapag lumala, pwede nga mapunta sa encephalitis. Puntahan natin ito nangyayari ngayon sa West Bengal, India. Meron po dyan ngayon na 5 kumpirmadong may Nipah virus na health workers at merong 100 katao ang naka-quarantine sa ngayon. Pero as of now, dito po sa Pilipinas, wala pa naman po tayong kaso nito. Though, kung di ako nagkakamali, 2014, tama po ba nagkaroon tayo nito sa Sultan Kudarat? Yes po, tama po yan. Actually, wala pa namang kaso na na-report or any kind of suspects na kaso sa ngayon. Ngunit noong 2014, nagkaroon po ng outbreak sa Sultan Kudarat. Ito po dahil sa bats rin, pero mukhang lumipat sa mga kabayo at kinain nila yung kabayo na may sakit. At 15 po yung nagkaroon doon and 9 po yung namatay, so more than 50%. Pero after that, wala na. Actually, noong 2023, nangyari nito na nagkaroon ng alert, kaya rin-visit rin natin yun at that time. And ganito naman po talaga, meron talaga from time to time na lumalabas na Nipah virus outbreak. Oo, noon po bang time na yon, Doc, doon po sa mga nagkaroon, meron po bang namatay? Kasi ang pinangangamba daw dito sa Nipah virus, yung fatality rate po nito. Yes po, yung sa Sultan Kudarat, out of 15 na nagkaroon, 9 po yung namatay. So lampas po 50%. Mataas po talaga ang mortality rate niya. Kaya po ito kinakatakutan. Opo. So, Doc, ang tao na mayroong virus na ito, maaaring maisalin sa kapwa-tao. Yes po, isa pa yung mamaraan once nakapasok siya po sa mga tao. Pwede po lalo na yung tinatawag na close contact. Pag magkakasama po sila sa bahay, pwede pong mahawa. Opo. Airborne din po ito. Sa tingin po natin, hindi siya airborne. Mukhang close contact. So usually ang tawag dyan, droplet. Okay. Meron pong mga respiratory droplets na malalaki na kailangan close po talaga. Hindi pwede na magkalayo po tayo mga 10 meters away. Hindi po sasalin yan. Kailangan po talaga ng prolonged and close contact. Okay. Yan po ang kaibahan niya sa COVID, no? Yes po. Okay, sige po. So, sa ngayon po, sir, na ito ang Thailand, na iulat nga na meron na pong alert at maging anti-1 para po sa mga tao na nanggagaling diyan sa India, particularly sa West Bengal. Ano ho ba sa tingin po ninyo sa atin po? Ito ho ba'y dapat din pong gawin na? Well, sa atin po kasi, since nung COVID, meron naman po talaga tayong tinatawag na surveillance system para doon sa mga taong pumapasok sa ating bansa. Kung titingnan nyo po ngayon, meron tayo po yung travel, may e-travel po tayong finifill up pag-aalis po tayo at pag bumabalik, nagtatanong naman po talaga doon, nagkaroon ka ba ng exposure na ganito. So, nandiyan naman po talaga yan dahil hopefully natutunan na natin yung leksyon natin sa COVID dahil grabe po talaga yung pinsala na ginawa nun, hindi lang sa atin, ngunit sa buong mundo. So, meron po tayong surveillance systems in place and idadagdag lang po ito doon sa mga titingnan po at minomonitor po ng Department of Health.
Opo. So sa ngayon po kasi specific yung binabanggit na lugar na pinanggagalingan po nito. Sa ngayon po ba sir sa inyo pong mga journal na kung saan po inilalathala itong gantong uri po ng mga advisory, naiklaro na ho ba ito? Meron na ho bang WHO advisory po dito? Yes po, ang WHO po, nag-ano na po sila, nag-iimbestiga na po sila, tinitingnan po nila kung ano yung particulars. Pero na-confirm naman po yung mga information na yun. Ngayon, lampas 100 na po yung naka-quarantine. Mhm. At dun sa 5 na confirmed na infection, isa po yung malala. So binabantayan po. Meron po dun healthcare workers. Hindi lang klaro kung lahat ng 5 ay healthcare workers. May isang report po na 3 lang yung healthcare workers at yung 2 baka index case, yun po yung pinanggalingan talaga. Oo. Wala itong gamot? Sa ngayon po, wala pong bakuna, wala pong gamot. Paano po ang paggaling nitong mga pasyente na tinamaan po nito? At yun nga po, kaya nakakabahala siya kasi sa ngayon, dahil wala tayong gamot, puro supportive care lang po, kaya mataas pa rin ang yung mortality na tinatawag, mga 50 to 70%. Kaya po kailangan talagang bantayan. At meron naman po talaga mga studies na ginagawa para mag-develop po ng bakuna, para mag-develop po ng gamot. Pero sa ngayon, wala pa po tayong tinatawag na FDA approved or na po talaga napatunayan na mabisa. Opo. Meron ho bang kakayahan ang Pilipinas para po sa detection nito? Meaning, di ho ba sa COVID meron tayong swab, meron tayong ginagawa dati na testing? Dito ho ba meron din tayo? Yes po, meron naman po tayong kakayahan lalo na sa Research Institute for Tropical Medicine. Pag may mga ganitong alert po, meron naman po na network na nag-share po ng mga test kits. Isa pa po yung leksyon na natutunan natin sa COVID-19 kasi hindi ka naman pwedeng walang test para kang bulag naghahanap ng isang bagay. So sa ngayon po, meron pong network, international network, kasama po tayo dyan. At meron po tayong PCRs, mga tests po, may antibody tests rin po. Kagaya nga po nung 2014, yun naman po yung ginamit natin na test. Opo. Ang quarantine po nito gaano katagal? Pag tinamaan ka nito, ilang pong depende po siguro do sa lala nito, but basically po ilang araw bago masabi na wala ka na nito? Yes po. So usually ang quarantine is based on 2 long incubation periods. Ang incubation period po ng Nipah virus is 4 to 14 days. So in general, dodoblehin niyo po yung 14 days na yon para sigurado. So at least 28 days po na quarantine para maobserbahan yung isang tao. Kung hindi pa sila nagde-develop ng symptoms at that time, then usually hindi na po yan matutuloy. Okay, sige. Just to be specific po, ano talaga ang kaibahan ng symptom nito? Trangkaso, lagnat, sakit ng kasukasuan, parang trangkaso po. Pero ano talaga ang maaari mo sabihin na kakaiba para ho natin mabantayan? Well, yes, yun nga po yung problema sa kanya kasi early on, yung mga pangunahing sintomas po niya, mahirap po talaga sabihin kung trangkaso to or Nipah virus. So yung importante po doon yung history of exposure to either yung mga bat, mga may sakit na kabayo, baboy, or exposure sa isang taong nagkaroon ng Nipah virus. At ang mangyayari po dyan is kalahati po dyan magre-recover, pero yung kalahati pwede pong mag-proceed doon sa tinatawag na encephalitis. Ang mga sintomas po ng encephalitis, pagmamaga sa ulo, pwede po ito magkaroon ng seizure, parang yung sa epilepsy na nakikita, tulog ng tulog, at minsan natutuluyan na po talaga, it goes into a coma and then pagkatapos nun mamamatay. Kapag ho ba nakasurvive ka ho dito, doktor, after yung halos 1 buwan na quarantine, totally na ho ba nawawala sa iyo yung virus o pwede pang bumalik ito? Well, sa ngayon po, sa pagkaalam natin, kung hindi naman magkaroon ng sintomas at na-quarantine po kayo, usually tuloy-tuloy na hindi po siya nagtatago sa katawan at bigla na lang lalabas. So ganun po usually yung nangyayari. Sa ngayon, hindi rin natin alam kung ang isang tao na na-infect ay nagkakaroon ng immunity sa Nipah virus. Kasi konti pa lang naman yung mga taong yun, mahirap rin pag-aralan. Pero tinitingnan po rin nila kung ano yung mga protective factors sa mga tao na nakakasurvive. Okay.
Tama po, Doc, hindi naman na sa gusto natin na takutin ang tao, pero medyo worrisome yung noong 2014 nung nangyari to dito sa atin, 9 out of 15 po ang mga namatay. So sa ngayon, ano dapat ang gawin ng mga nandito ngayon sa bansa natin, even yung mga lalabas, kahit hindi sa India ang punta, para lang masiguro po kung sakali man na hindi tayo tatamaan nito? Well, importante po talaga makinig po tayo sa health authorities, kung mga advisories po ng Department of Health, ng WHO, alamin po natin kung may mga health alerts dun sa ating mga destinations. At pagpabalik po tayo, pakilagay na lang po talaga dun sa e-travel yung katotohanan. Huwag niyo pong itatago. Kung may sintomas po kayo, sabihin nyo. Kung nagkaroon po kayo ng exposure, sabihin nyo. Para mas lalong maagapan, aside from mas mababantayan po kayo, ay hindi na po ito kakalat sa ating mga kababayan. Oo. Doc Edsel, anong mas mabilis? Yung COVID, yung pagkalat o itong Nipah? Yung paghawa? Yung COVID po talaga. Yung COVID, Kasi kakaiba po yung airborne pagkahawa nun. Oo, lalo na yung mga later iterations ng COVID, yung mga Oo. Omicron, nakakahawa po talaga yun. Marami po talaga yung tinatawag nga na airborne. Marami pong tinatamaan. Oh, Pero okay. itong Nipah naman po, usually close contact. Mabagal Opo. po yung pagkalat niya. Ngunit kailangan talagang bantayan kung nagkaroon ng Oo. exposure. Meron Sige. bang specific symptoms na sa Nipah lang nakikita at wala sa COVID? Well, yun yung later symptom po, yung Yun tinatawag sa- na encephalitis. Yun ay Pero pamamaga. otherwise po, yung iba hindi naman, hopefully hindi naman nagde-develop yung iba ng encephalitis. So parang trangkaso na lang rin po sa kanila. Pero ang Okay. importante doon is ma-quarantine para hindi na makahawa ng iba. Opo, malaking bagay ho na naman dito yung ating pagiging malusog. So yung pong mga immunocompromised na naman po dito ang maaari sabihin doktor na kinakailangan mas mag-ingat, no? Yes po, lagi naman po, Manong Ted, importante po alagaan natin yung ating elderly, yung mga immunocompromised. Ngunit itong Nipah po, kahit healthy po, natatamaan po, pwede po talagang mamatay. Kaya kailangan po talaga tayo nakatutok dito. Okay, sige. So, but meantime, ano po sa ating pong bansa, kaninyo, nakaset na ho naman yan ang ating mga protocol. Kinakailangan lang ho magbantay mismo ho dito yung ating mga frontliners, dito sa ating pong mga entry points, para ho sa mga nanggagaling sa labas ng bansa at mabantayan nga po itong virus na ito. Usually humuhupa na lang siyang kusa, parang after ho na mangyari sa isang particular na lugar, humuhupa ito, tsaka na naman po babalik kapag may panibago ho na namang pag-usbong nito hong virus na ito. Yes, Manong Ted. Of course, importante po talaga yung response para malimit po yung number of people na na-expose at nagsispread. At of course, yung mga tao dun sa lugar na yan, kinakailangan po mag-ingat. Tayo naman po dito, as usual, maging observant po tayo. At katulad po nung sinabi nyo, yung ating mga immunocompromised, mga elderly, hindi lang naman Nipah yung kinakatakutan natin, yung mga regular respiratory viruses. Gawin pong ugali, magdala ng mask, gumamit kung meron po kayo sa crowded areas at kung meron pong potential exposure. Okay, sige po. So Dr. Edsel, muli po, salamat na marami sa inyo pong panahon sa aming programa para po sa napaka-importanteng informasyon na ito. Salamat, Doc. Thank you po. Stay safe and magandang umaga. Si Dr. Edsel Salvania po ang ating kaibigan at consultant tungkol sa mga infectious disease. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!